May nangyari sa iyo nitong Biyernes. Maaring wala kang eksaktong salita upang ilarawan ito, ngunit may isang bagay sa loob ng iyong dibdib na nag-iba ng pwesto, para bang isang piraso ng isang palaisipan na natigil ng maraming taon ang biglang dumulas sa tamang ukit. Nakakaramdam ka ng isang kakaibang pag-asa, isang katahimikan na tila isang pangako, at gayunman, may isang bahagi sa iyo na nag-aatubiling maniwala na ang bagong simula na matagal mo nang pinagdasalan ay, sa katotohanan, kumakatok na sa iyong pintuan. Narito ako upang sabihin sa iyo ng eksakto kung ano ang kilusang iyon. May daladala kang isang tahimik na tanong. Isang pag-aalinlangan na walang sino man sa iyong paligid ang makasasagot, ngunit ngayon sa mismong sandaling ito, makakahanap ito ng kanyang patutunguhan. Manatili ka sa akin ngayon, sapagkat ang sandaling ito ay isang kasunduan ng pagkilala. Sa pagtatapos ng ating pag-uusap na ito, matutukoy mo ang tatlong palatandaan ng pagkakahanay na naroroon sa iyong mga nakaraang araw at mauunawaan mo kung bakit ang mga ito ay hindi palatandaan ng pagkaubos, kundi ng pagsasaayos. Maunawaan mo ang hindi nakikitang padron na patuloy na nagpapanatili sa pintuan ng iyong bagong simula na nakabukas lamang ng bahagya. At higit na mahalaga, matatanggap mo ang kumpirmasyon ng isang katotohanang alam na ng iyong espiritu, ngunit patuloy na itinatatwa ng iyong isip. Bakit mo nararamdamang handa ka na, ngunit ang mundo sa iyong paligid ay tila nananatili pa rin sa lumang istasyon? Bakit hindi nawawala ang pagkapagod na iyong nararamdaman sa karaniwang pahinga? Napansin mo bang ang iyong pagtulog ay naaantala, hindi dahil sa pagkabahala, kundi dahil sa isang biglang kaliwanagan, para bang may isang bagay na tumatawag sa iyo upang magising sa mga oras kung saan ang mundo ay karaniwang natutulog? Napansin mo na ang mga pag-uusap na dating nagdudulot sa iyo ng ginhawa ay tila walang laman na ngayon, umaalingaw-ngaw ng mga salitang hindi na tumutugma sa dalas ng iyong kaluluwa. Nakakita ka ng paulit-ulit na mga numero na lumilitaw sa mga random na lugar, mga orasan na nagtuturo ng magkakatulad na oras, mga plaka, mga pagkakasunod-sunod na, bagamat tila mga pagkakataon ay nag-iiwan ng isang marka ng kakaiba at malalim na pamilyaridad sa iyo. Ang tinatawag mong pagkakalihis, tinatawag kong pagkakahanay. Ang iyong pagpapakahulugan bilang isang lumalaking distansya sa pagitan mo at ng iyong karaniwang mga lupon ay ang kinakailangang pagsasaayos lamang. Ang pagkapagod na iyong dinadala ay hindi kakulangan ng lakas. Ito ang bigat ng pagdadala ng isang bersyon ng iyong sarili na hindi nakasya sa kung ano ang itinatayo para sa iyong hinaharap. Ikaw ay inihahanda. Ang bagong simula ay hindi nangangailangan na magtayo ka ng anumang bago, kundi na bakantehin mo ang espasyong sa iyo na. Ang iyong mga daliri na nagtatype ng tatlong numerong ito ay kumakatawan sa iyong sagot. Ang iyong tahimik na oo sa prosesong ikaw mismo ang humiling na simulan. Ito ang pinakamaliit sa mga kasunduan, ngunit ito ang pinakatotoo sapagkat ito ay nagpapatatag sa pangako sa darating. I-type mo ang 888 at pagkatapos bumalik ka agad sa akin. Ang diagnosis ng iyong pagkaubos ay hindi ang pagsisikap, kundi ang paglaban. Sinubukan mong pilitin ang pagbubukas ng mga pintong hindi na nauukol sa iyong ruta. Pinananatili ang isang postura ng pagtatanggol laban sa isang nakaraan na wala ng kapangyarihan sa iyong tahanan. Ito ay parang sinusubukan mong suportahan ang bubong ng isang istruktura na isinasailalim na sa renobasyon nang hindi napapansin na ang pundasyon ay napalitan habang ikaw ay natutulog. Ikaw ay nabubuhay sa lumang bahagi ng isang bahay na na-renovate na. Itinatago ang mga muebles na dapat ay naibigay na sa panahon.
Ikaw ay gumaganap sa ilalim ng maling palagay na ang pagkaubos ang presyong dapat bayaran para sa iyong pagbabago. Naniniwala ka, marahil sa loob ng maraming taon, na ang iyong ebolusyon ay nakasalalay sa isang huling yugto ng higit sa tao na pagsisikap, sa isang huling matarik na pag-akyat, sa isang huling pagsusumikap ng kalooban upang matiyak na ang iyong ninanais ay sa wakas ay magkatotoo. Ngunit ang iyong nararanasan ngayon ay ang pagkaubos ng mga bagay na hindi na nangangailangan sa iyo. Ikaw ay pagod na sa paghawak ng mga lubid ng isang lobong pinalaya na nakikipaglaban upang mapanatili ang kontrol sa isang realidad na sa katotohanan ay napapalitan na ng iba. Ang iyong padron ay ang walang tigil na paghahanap, ang kilos ng isang taong naniniwalang ang bagong simula ay isang tropeo na dapat makamit sa dulo ng isang maraton. Samantalang, sa katotohanan, ang bagong simula ay ang mismong pagluluwag ng isang taong tumitigil sa pagtakbo at sa wakas ay kumikilala sa lupang kanyang tinatapakan. Isipin mo, sa isang sandali, ang iyong buhay bilang isang ninunong bahay. Sa loob ng mga dekada, ikaw ay namuhay sa bawat silid, inalagaan ang bawat pader, sinubukang ayusin ang bawat tagas at pininturahan ang mga ibabaw upang ang lahat ay mukhang gumagana at magiliw. Alam mo ang bawat maluwag na tabla, bawat madilim na sulok, bawat sentimetro ng istrukturang iyon. Ngunit ang hindi mo napansin dahil masyado kang abala sa pagpapanatiling nakatayo ng bahay, ay ang arkitekto ay dumaan na roon. Pinalakas na niya ang mga tahilan, pinalitan ang mga kable, ininsulate ang mga pundasyon at inihanda ang bawat silid ng isang bagong ilaw at isang istrukturang hindi gumuguho. Gayunman, ikaw ay patuloy na namumuhay sa silong ng lumang bahagi. Dinadala mo pa rin ang mga susi ng mga pintong wala na. Natutulog ka pa rin ng may isang matang nakabukas. Inaalagaan ng isang muebles na napalitan na ng mga elementong hindi mo pa nakikita dahil ayaw mong tumingin sa kung ano na, sa halip na tirahan kung ano ang. Ang metaporang ito ng bahay ay hindi lamang isang ehersisyo ng imahinasyon. Ito ang eksaktong larawan ng iyong kasalukuyang kalagayan ng espiritu. Nakakaramdam ka ng pagod dahil sinusubukan mong tirahan ang dalawang espasyo ng sabay. Nakatapak ka sa hinaharap, nahanda na at na-renovate, at ang isang paa ay nasa lumang istrukturang ayaw mong talikuran dahil sa takot sa kawalan na dala ng pagbabago. Natatakot ka na kung titigil ka sa pakikipaglaban, kung titigil ka sa pagsubok na kontrolin ang bawat detalye, ang bahay ay mabubuwag. Ngunit ang katotohanang ibinubulong ng iyong espiritu kapag ikaw ay sa wakas ay tumahimik, ay ang renovasyon ay natapos na. Ang bahay ay handa na. Ang bagong simula na iyong hinahanap ay hindi isang bagay na itatayo mo bukas, kundi isang bagay na tatahiran mo sa sandaling magpasya kang umalis sa lumang bahagi. Ikaw ay nakakulong sa kinaugaliang pagiging survivor, samantalang sa katotohanan, ang natitira na lamang para sa iyo ay ang gawa ng pagtira. Ang simpleng pagkilalang ito, ang tatak na inilalagay mo sa pagbubunyag na ito, ang mismong sandali kung kailan ka umaalis sa paglaban at pumapasok sa pagtanggap. Ito ang iyong paraan ng pagsasabing tumigil ka na sa pakikipaglaban at ngayon ay handa ka ng tirahan ang espasyong sa iyo na. I-type mo ang narito ako at pagkatapos bumalik ka agad sa akin. Ang solusyon sa iyong pagdurusa ay hindi higit na pagsisikap, ito ay ang pagbabalik. Kailangan mong maunawaan na ang bagong simula ay hindi isang layunin. Ito ay isang kalagayan ng pagdalo. Hindi mo kailangan ng higit na enerhiya, kailangan mo ng mas kaunting paglaban. Ang enerhiyang iyong ginugugol sa pagsisikap na mahulaan ang mga susunod na hakbang, sa pagsisikap na matiyak na ang iyong landas ay lohikal o mauunawaan ng iba, ay ang mismong enerhiyang humaharang sa daloy ng mga bagay na handa ng magpakita.
Ang naghihintay sa iyo ay hindi nangangailangan na magbago ka sa ibang tao. Nangangailangan ito na payagan mo ang iyong sarili na maging kung sino ka na, hubad sa mga baluting kinailangan mong isuot ng buhay hanggang ngayon. Ang pagpapakawala sa kontrol ay hindi nangangahulugang maging walang pananagutan. Nangangahulugan itong maging matalino ng sapat upang kilalanin na may isang kaayusang gumagana sa likod ng maliwanag na kaguluhan. May isang katalinuhang kumikilos para sa iyong kapakanan na hindi nangangailangan na iyong patnubayan kundi na iyong sundan lamang. Kapag pinahinga mo ang iyong kagustuhan, kapag tumigil ka sa pagsisikap na hubugin ang resulta gamit ang iyong pagod na mga kamay, pinapayagan mo ang tunay na bagay na lumitaw. Ito ay isang proseso ng pag-unlearn. Ina-unlearn mo ang kawalan ng tiwala. Ina-unlearn mo ang pangangailangan ng pag-apruba. Ina-unlearn mo ang takot na kung hindi mo hahawakan ng mundo, ito ay mahuhulog. Hayaan mong mahulog ang dapat mahulog. Ang walang hanggan ay mananatili. At doon mismo mamumukadkad ang iyong bagong simula. Pansinin na, sa sandaling tumigil ka sa paghahanap at magsimulang tumanggap, ang mundo sa iyong paligid ay nagbabago rin. Ang mga dating tila tagapagbantay ng iyong pag-unlad ay naging mga tagamasid na lamang ng iyong pahinga. Ang dating tila bundok ay naging patag na landas. At ang pagkapagod na iyong nadarama sa katawan ay nagsisimulang mapalitan ng isang tahimik na sigla, isang lakas na hindi nagmumula sa pagsisikap kundi sa kaliwanagan. Hindi ka sinusubukan upang makita kung gaano karami ang iyong makakaya. Ikaw ay nililinis upang makita kung gaano karaming kasaganaan ang iyong madadala. Ang iyong kakayahang tumanggap ay direktang proporsyonal sa iyong kakayahang magpakawala. Sa bawat paghinga mo ng malalim at pagbibigay ng isang alalahanin na hindi sa iyo, ikaw ay lumilikha ng espasyo upang ang bago na kumakatok na sa iyong pintuan ay sa wakas ay makapasok. Huwag subukang magmadali ng kilusang ito. Ang panahon ng bagong simula ay hindi sumusunod sa orasan ng mga tao. Sumusunod ito sa katumpakan ng mga panahon. Kung paanong ang taglamig ay hindi kailangang magsikap upang maging tagsibol, hindi mo kailangang magsikap upang pumasok sa iyong bagong panahon. Kailangan mo lamang tumigil sa paghawak sa taglamig. Ang pagbabago ay nangyayari sa sandaling isusuko mo ang iyong sarili sa proseso, sa sandaling tatanggapin mo na ang iyong trabaho ngayon ay ang trabaho lamang ng pagiging. Ang iyong presensya, ang iyong pinakamalaking yaman. Ang katotohanang narito ka, nakikinig sa mga salitang ito, ay bahagi na ng paglipat. Tumawid ka na sa linya. Ang iyong nararamdamang paghihintay ay, sa katotohanan, ang paglipat sa pagitan ng pagsisikap at biyaya. Kung may anuman sa ating binanggit dito ang humipo sa katotohanang iyong daladala, hayaan ang iyong walang salitang amen ang kilos na magpapatunay sa sandaling ito. Huwag itong tingnan bilang isang tagabilang ng mga numero, tingnan ito bilang isang palatandaan ng pagkilala, isang paraan ng pagsasabing ang mensahe ay nakahanap ng tamang tatanggap. Kapag ginawa mo ang kilos na iyon, ikaw ay simpleng nagpapatunay na ang kaliwanagang ating nadarama dito ay hindi isang pagkakataon, kundi isang itinakdang pagkikita na sa wakas ay nangyari. Sa mismong sandaling ito, ang mukha ng isang tao ay lumitaw sa iyong isip. Ito ay hindi isang random na pag-iisip. Ito ay isang pagtawag. Iyon ang taong tahimik na gumagawa, isang taong nagpapakita ng halos di pantao na katatagan, ngunit mayroong tingin ng isang pagod sa pagdadala ng mga mundo sa kanyang mga balikat. Siya ay may katangian ng pagiging tahimik na marunong, isang taong nabubuhay na napapaligiran ng maraming tao, ngunit nadarama ang malalim na pangungulila sa kanyang mga laban. At isang taong nitong mga nakaraang araw ay naghahanap ng mga palatandaan na ang kanyang pagsisikap ay hindi nasasayang.
Kailangang marinig ng taong ito ang ating pinag-uusapan dito. Ipadala mo ang mensaheng ito sa kanya ngayon, hindi bilang isang mungkahi, kundi bilang isang paghahatid. Kung ang salitang ito ay dumating sa iyo ng may autoridad, ito ay dahil ikaw ang daan upang marating nito ang mga hindi pa nakakakita ng labasan. Gawin mo ang iyong bahagi sa kadena. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa pagtatapos ng pagsasaayos na ito, kailangan nating patatagin ang ating itinatag. May isang marka na iyong daladala at kailangan ng tanggapin ng may ganap na kamalayan. Huwag itong isulat bilang isang humihingi ng pabor o bilang isang may pag-aalinlangan, kundi bilang isang lumalagda ng isang atas. Isulat mo ito ng dahan-dahan, dama ang bawat titik, pinapayagan ng iyong sariling kamay na magpatunay sa kung ano ang idineklara na ng iyong espiritu. Ang simpleng gawa ng pagkakita sa mga salitang ito na lumilitaw sa iyong screen, isinulat ng iyong kagustuhan, ay ang pagtatapos ng isang siklo ng mga kawalan ng katiyakan na tumagal ng napakahaba. Hindi ka na katulad ng simula natin sapagkat ang binhing itinanim sa pagkilalang ito ay nagsimula ng tumubo. Ikaw ay tinawag, ikaw ay hinubog, ikaw ay isinugo. Ang bawat isa sa mga pahayag na ito ay may bigat ng isang katotohanang hindi maaring pawalang bisa ng iyong nakaraan, ni maantala ng iyong takot. Ang tawag ay hindi upang gumawa ka pa, kundi upang maging higit pa sa iyong naging na gumagana mula sa isang basehan ng pahinga at hindi ng pagkasabik. Ang paghuhubog ay nananahan na sa iyong loob, isang ninunong karunungan na nakaalam sa mga atalyerong hindi pa alam ng iyong rasyonal na isip. At ang pagsusugo ay ang likas na bunga ng isang taong sa wakas ay nakaintindi na ang kanyang buhay ay hindi pag-aari ng isang pansariling proyekto, kundi ng isang mas malaking layunin na gumagamit ng iyong pag-iral bilang isang instrumento ng liwanag at kaayusan sa mundo. Nararamdaman mo sa pagitan ng mga linya ng iyong sariling katahimikan na may isang bagay sa iyo na muling naayos, at ang pagsasaayos na ito ay hindi lamang sa iyo. May isang dalas na itinutugma ngayon ng libu-libong tao sa buong mundo. Nakakalat sa mga lungsod, bukid at bahay kung saan ang katahimikan rin ang tanging kasama sa paghihintay. Habang ikaw ay nakikinig, ang ibang mga kaluluwa sa mismong sandaling ito ay nakakatagpo ng parehong punto ng pamamahinga, ang parehong kaliwanagan na bumabaha sa iyong loob. Para bang sa isang maikling sandali, ang mga dingding na naghihiwalay sa atin ay naging malinaw, na nagbubunyag na ang iyong paglalakbay, gaano man ito kakaiba, ay magkatulad na tumatakbo sa maraming iba pa na natutunan ding tahimikin ang sakit upang marinig ang tinig ng layunin. Ikaw ay bahagi ng isang tahimik na pag-aani na nangyayari sa pandaigdigang saklaw, kung saan ang mga pusong malayo sa isa't isa ay nagsisimulang tumibok sa iisang ritmo. Ang pagkakasabay na ito ay hindi pagkakataon. Ito ay patunay na may isang mas malaking bagay na nag-aayos ng pagkikita na ito sa pagitan mo at ng katotohanang ibinigay sa iyo. Ikaw ay hindi isang nakahiwalay na tagamasid ng isang penomenong nangyayari sa iba. Ikaw ay isang aktibong kalahok ng kilusang ito ng pagbabago, isang konduktor na tumutulong mag-angkla ng bagong vibrasyong ito sa lupa. Sa pagkilala nito, titigil ka sa pagdadala ng bigat ng pagiging tanging nakakaunawa sa nangyayari at magsisimulang maramdaman ang lakas ng komunyon, ang enerhiya ng libu-libong kamalayan na, tulad mo, ay nagpasyang iwanan ang takot upang yakapin ang bagong simula. Kapag pinahintulutan mo ang iyong sarili na maramdaman ang koneksyong ito, ang bigat ng iyong mga pag-aalinlangan ay matutunaw,
mapapalitan ng katiyakan na ang iyong nararanasan ay hindi isang pagsubok ng tibay, kundi isang ritual ng pagpasok sa isang teritoryo kung saan ang iyong presensya ang tanging bagay na tunay na mahalaga. Pansinin kung paano ang kapaligiran sa iyong paligid ay tila nagbago ng kulay para bang ang mga anino na dating nananahan sa mga sulok ng iyong isip ay umurong sa harap ng liwanag ng isang bagong pag-unawa. Kung saan dating may kawalan, ngayon ay may espasyong puno ng paniniwala na ikaw ay dinala rito hindi upang tumanggap ng impormasyon, kundi upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan na matagal mo nang alam na taglay mo. Ang kolektibong nabubuo sa sandaling ito ay isang network ng espiritual na kaligtasan, isang di nakikitang tela ng mga intensyon na sumusuporta sa iyong susunod na hakbang. Hindi ka na naglalakad mag-isa sapagkat ang landas ay sumisikat habang ikaw ay sumusulong, na nagbubunyag na ang patutunguhan ay hindi isang geographical na punto, kundi isang kalagayan ng pagiging nasa wakas ay iyong tinirhan. Sa pagtingin sa mga susunod na araw, mapapansin mo na ang pagmamadaling dating na mamahala sa iyong ritmo ay naging isang aktibong pasensya. Hindi mo hinahabol ang buhay, iginagayod mo ito. Hindi mo pinipilit ang mga resulta, pinapayagan mo ang mga ito. Ang pagbabagong ito ng postura ang nagpapakilala sa pagitan ng isang taong dumadaan lamang sa buhay at isang taong tunay na nagpapatakbo nito ng may kasanayan. Ikaw ay ngayon ay nakalakip sa isang agos ng layunin, kung saan ang bawat pagpili, bawat salita at bawat kilos ay pinalakas ng isang kaliwanagan na hindi nakakakilala sa pag-aalinlangan. Ang mga pirasong tila hindi magkakaugnay sa palaisipan ng iyong landas ay nagsisimulang magkabagay. Bumubuo ng isang imaheng matagal mo nang naiisip, ngunit hindi mo pa nagawang pangalanan ng ganap. Ang iyong nararanasan ngayon ay ang resulta ng iyong pagsuko, ng iyong desisyon na tumigil sa pakikipaglaban sa agos ng buhay at payagan ng daloy na ihatid ka sa lugar na sa iyo na. Sa sandaling ito ng paglipat, ang iyong tanging gawain ay panatilihin ang atensyon na nakatuon sa panloob na pinagmumulang ito, sa tinig na ito na hindi sumisigaw, ngunit gumagabay ng may autoridad na hindi nangangailangan ng anumang argumento. Ang mga araw ng pag-aalinlangan, ang mga araw ng pagsasabotahe sa sarili, ang mga araw ng pagtingin sa gilid upang sukatin ang iyong pagunlad sa pamamagitan ng buhay ng iba, ang lahat ng iyon ay naiwan na. Pumasok ka sa isang panahon kung saan ang iyong autoridad ay kinikilala ng iyong sariling kaluluwa, at iyon ang tanging pagpapatunay na kailangan mo. Ang bagong simulang nagbubukas ay hindi lamang isang bagong yugto. Ito ay ang pangwakas na pag-aalis ng mga bagay na pumipigil sa iyong tunay na kalikasan na magpakita. Ikaw ay sa wakas ay malayang maging, malayang kumilos, malayang mamukadkad sa panahong inihanda para sa iyong paglago. Ang binhing itinanim sa katahimikan ng iyong paghihintay ay sumibol na, at ang iyong nakikita ngayon ay ang simula lamang ng kung ano ang itinadhana ng buhay na ito na maging. Huwag kang lumingon sapagkat ang nakaraan ay nagsilbi lamang upang hugisan ang iyong kakayahang magdala ng kaluwalhatiang inilalaan ng kasalukuyan para sa iyo. Ang bawat sandali ng sakit ay isang pagpapalawak ng iyong sisidlan, isang paghahanda upang maglaman ka ng kasaganaang nagsisimula ng dumaloy. Damhin mo sa iyong dibdib ang paglawak ng isang taong napagtanto na ang pangako ay hindi nakalimutan. Ito ay itinatago lamang para sa sandaling ikaw ay handa ng mabuhay nito ng may integridad. Ang kahandaan na iyong nararamdaman ngayon ay ang lagda ng iyong kaluluwa na sumasang-ayon sa landas na iginuhit sa harap ng iyong mga mata. Hindi mo na kailangan ng mga dahilan. Hindi mo na kailangan ng masalimuot na mga plano upang protektahan ang iyong sarili mula sa posibleng mga pagkabigo. Sapagkat ikaw ay ngayon ay gumagana
sa ilalim ng proteksyon ng isang katotohanang hindi nagkakamali. Ito ang oras ng iyong pagkakahanay, ang oras kung saan ang langit at lupa ay nagkikita sa iyong buhay, ginagawang imposible ang iyong bagong pamantayan ng pag-iral. Tanggapin mo ang sandaling ito bilang isang tumatanggap ng isang mahalagang regalong matagal nang hinintay. Hayaan ang kapayapaang lampas sa lahat ng pag-unawa na sakupin ang iyong sistema. Patahimikin ang anumang pagkabalisang patuloy na lumalaban sa katahimikan ng iyong bagong realidad. Ikaw ay eksaktong nasa dapat mong naroon, ginagawa ang eksaktong dapat gawin, at ang kamalayang ito ang iyong pinakamalaking tagumpay. Ang bagong simula na iyong matagal nang hinanap ay sa wakas ang iyong tahanan. Napapansin mo ba kung paano ang hangin sa iyong paligid ay tila nagbago ng densidad? Para bang ang atmosfera mismo ay muling nag-aayos upang magkasya sa bagong anyong iyong sinisimulang asamin? Ito ay hindi pagkakataon ni bunga ng isang pagod na imahinasyon. Ito ang pisikal na resulta ng isang dasal na sa wakas ay nakahanap ng kanyang patutunguhan. Sa mahabang panahon, ikaw ay naglakad na parang may daladalang mapa sa isang teritoryong patuloy na nagbabago, sinusubukang ilapat ang mga lumang lohika sa isang tanawing nangangailangan ng bagong pananaw. Ang pakiramdam ng pagkakalihis, ang malalim na pagkapagod na hindi kayang pagalingin ng kahit anong pagtulog at ang patuloy na pagpansin sa mga numerong paulit-ulit na para bang ang orasan ay may gustong sabihin na hindi mo pa lubos na nauunawaan. Ang lahat ng ito ay ang proseso lamang ng pagkakahanay. Ang pag-type ng 3 digit na ito ay ang iyong paraan ng pagsasabing oo sa dalas ng paglipat na ito. Ito ang pinakamaliit sa mga kasunduan, ngunit ito ang pinakatotoo, sapagkat ang iyong pisikal na katawan ay nagtatala ng pagkakahanay na kinikilala na ng iyong kaluluwa. I-type mo ang 888, pagkatapos ay bumalik ka agad sa aking tinig. Ang katotohanang nasa ilalim ng buong prosesong ito ay mas simple kaysa sa paniniwala ng iyong isip. Ikaw ay gumaganap sa ilalim ng isang padron ng pagkaubos na naniniwalang ang iyong halaga ay sinusukat sa pamamagitan ng pagsisikap, pakikibaka at dami ng mga hadlang na iyong kayang mapagtagumpayan ng mag-isa. Ngunit pagmasdan ang metapora, ikaw ay nabubuhay bilang isang taong naninirahan sa isang lumang bahay na ang istruktura sa loob ay na-renovate na, ngunit patuloy kang naninirahan sa pinakamadilim at pinakamaliit na silid, natatakot buksan ang pinto sa natitirang mansyon na sa iyo na. Ang renovasyon ay nangyari na. Ang bagong simula ay hindi isang itatayong gusali. Ito ang pagtira sa isang espasyong handa na, maliwanag at inihanda para sa iyong pagdating. Hinahanap mo sa labas ang nakalagay na sa iyong sariling diwa. Hayaan ang deklarasyong ito na magpatatag ng iyong paa sa lugar kung saan ka sa wakas ay nagpasya tumira. I-type mo at bumalik para sa ating dapat tapusin. Ang solusyon sa iyong kinahaharap ay hindi ang pagdaragdag ng gawain sa iyong pang-araw-araw o ang paghahanap ng bagong pamamaraan ng pagkontrol, kundi ang pagsasagawa ng pagbabalik. Ito ay isang pag-aalis ng mga tanikala na ikaw mismo ang nagpanday. Mayroong isang gaan na isinisilang kapag tinigil mo ang pagtatangkang pangunahan ang kapalaran at sinimulang magtiwala sa landas na nagbubukas sa ilalim ng iyong mga paa. Kung ang pagkilalang ito ay nagdala ng ginhawa, hayaan ang iyong like ang maging iyong walang salitang amen. Hindi bilang isang tagabilang ng numero, kundi bilang isang kumpirmasyon, isang espiritual na tatak na ang pinangalanan dito ay ang katotohanang kailangan mong marinig. At ngayon, habang papalapit na tayo sa pagwawakas, tumingin ka sa paligid sa pamamagitan ng mata ng iyong isip. May isang tao, isang tiyak na tao na may dalang katahimikang katulad ng iyo, isang taong gumagawa ng may di nakikitang sipag
at tila laging nasa bingit ng isang paghahayag na hindi dumarating. Ang taong ito ay isang taong mahal mo. Isang taong ang mukha ay kasisilay lamang sa iyong alaala. Ipadala mo sa kanya ang mensaheng ito. Hindi bilang payo, kundi bilang suporta, isang paghahatid mula sa isang nakakaunawa na ang kanyang panahon ay dumating na rin. Bago tayo maghiwalay, itatag mo ang iyong pangwakas na kapalaran at itype mo ang "Ako ang hinirang" sa mga komento sa ibaba. Ito ay hindi pangarap, ito ay pagpapatunay kung sino ka. Ikaw ay tinawag, ikaw ay binigyan ng kakayahan, ikaw ay isinugo. Sa sandaling ito, sa buong mundo, ang iba ay tumatanggap ng parehong pagkilala ngayong gabi. Ikaw ay bahagi ng isang bagay na hindi ipinahahayag at iyon mismo ang dahilan kung bakit ito ay totoo. Sa iyong kaloob-looban, alam mo na ang iyong paglalakbay ay hindi lamang sunod-sunod na mga pangyayari, kundi isang gabay na sinulid na sa wakas ay nagkakaroon ng kahulugan. Ang dating tila disyerto ay, sa katotohanan, isang palihan para sa kapangyarihang malapit mo nang gamitin. Ang pagkapagod na iyong nadama ay hindi kahinaan. Ito ay ang pagkaubos ng lumang pagkatao na kailangang umalis upang ang bago, ang tunay, ang siyang mamamahala. Simula ngayon, magbabago ang iyong pagtingin sa mga hadlang. Hindi na ito mga balakid na humahadlang sa daloy, kundi mga hudyat na nagpapatunay na ikaw ay nasa tamang direksyon. Ramdamin mo ang pagbabagong ito ngayon. Ang bigat na iyong dinadala sa iyong mga balikat sa loob ng maraming taon ay nagsisimulang matunaw, hindi dahil nagbago ang mundo sa iyong paligid, kundi dahil ang iyong pananaw ay itinaas na. Hindi ka na naghihintay ng pahintulot mula sa labas upang mamukadkad. Naunawaan mo na ang kapangyarihang ipinagkaloob sa iyo ay likas sa iyo, isang regalong hindi maagaw, mapapabayaan lamang. Habang dumaraan ka sa sandali ng kaliwanagang ito, mapagtanto mo na ang iyong intuisyon, ang bulong na madalas mong pinipigilan para makinig sa ingay ng mundo, ang siya na ngayong iyong pangunahing kompas. Pagkatiwalaan mo ito. Ito ang tinig ng iyong sariling kaluluwa na nakaayon sa layuning itinakda para sa iyo bago ka pa ipinanganak. Ang bagong simula na inihanda ng Diyos para sa Biyernes na ito ay hindi hungkag na pangako. Ito ay katotohanang nagkakatupad na sa bawat pasyang iyong gagawin mula sa sandali ng kamalayang ito. Pansinin mo ang mga pagkakataon na sisipot, ang mga usapan na tila nakahanay sa iyong kailangang marinig at ang mga pinto na nang walang maliwanag na pagsisikap mula sa iyo ay magbubukas ng kusa. Ito ang tanda ng iyong pagkakatugma. Panatilihin mo ang mataas na dalas na ito, ipagtatanggol ang iyong katahimikan at patatabain ang iyong ugnayan sa banal na nananahan sa iyong loob. Ang iyong paglalakbay ngayon ay puno ng gaan sapagkat hindi mo na kailangang pasanin ang pabigat ng pagkontrol. Hayaan mong ang daloy ng buhay ang magpatnubay sa iyong mga susunod na hakbang. Ikaw ay ligtas, ikaw ay kinakalinga, ikaw ay eksaktong nasa kinauukulan, ikaw ay tinawag, ikaw ay binigyan ng kakayahan, ikaw ay isinugo. Sa mismong sandaling ito, sa lahat ng panig ng daigdig, ang ibang mga kaluluwang tulad mo ay hinihihip ng parehong katotohanan, natutugma sa bagong paggising na ito na bumabasag sa mga hadlang ng panahon at distansya. Hindi ka nag-iisa sa landas na ito, at ang katotohanang ang pagkilalang ito ay natagpuan ka, ngayong araw ay hindi matatanggihang patunay na ang iyong lugar sa tapiserya ng mundo ay walang kapalit. Handa na ang lahat.